Mahalaga ang bawat oras sa paghahanap ng desaparecidos o biktima ng enforced disappearances. Pero daing ng mga kaanak ng biktima, tila hindi ito batid ng pamahalaan. Isa si Cora Jasminez sa mga kapamilya ng mga biktima ng sapilitang pagkawala sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Asawa niya si James Jasminez, isang aktivista na dinukot sa Bicol noong Agosto 23, 2024. Ayon kay Cora, inabot ng halos 8 buwan bago sagutin ng Korte Suprema ang petisyon nila para sa writ of amparo. Layunin ng writ of amparo na protektahan ng buhay, kalayaan at kaligtasan ng isang taong biktima ng human rights violation. Maaari raw itong gawa o utos ng isang public official o isang private individual o entity. Once the petition is submitted, dapat immediately mag-respond. Kasi nga, ang description nila is, it's a swift judicial remedy to secure the safety of the missing person. Sobrang nakakagalit. Nagagawa sila ng batas para lang may on paper, sinasabi nila na they want you to be safe, but in practice, hindi naman nila magawa. Bukod pa sa pagiging mabagal ng dapat sanay isang swift judicial remedy, problema rin ng mga kaanak ang pagiging uncooperative ng pulis at militar. Ayon kay Attorney Ray Cortez ng National Union of People's Lawyers o NUPL, may 2 utos ang Korte Suprema sa pamamagitan ng writ of amparo. Una, kailangang maging transparent ng lahat ng concerned government agencies tungkol sa impormasyong may kinalaman sa biktima ng enforced disappearance. Ikalawa, kailangang tumupad ng militar at pulisya with extraordinary diligence sa investigasyon. Pero hindi raw mabisang na ipatutupad ang mga batas at remedyong ito. It put into question yung efficacy ng writ itself. And with all due respect, sa Supreme Court na ito, the highest, sila rin ang nag-promulgate ng rules on the writ of amparo. Paulit-ulit ang decision ng Supreme Court na itong mga police agencies and military units did not exercise extraordinary diligence. Walang honest to goodness in credible investigation. Pero bakit hindi nagbibigay ng extraordinary diligence ang state forces sa investigasyon para sa mga biktima ng enforced disappearance? Sa lahat ng mga cases na inawakan natin ng writ of amparo, lahat ng mga cases na enforced disappearances, ang primary suspect are either police officers or soldiers or state agents. So ibig sabihin, walang credible investigation because they know it will lead to the identification of the abductors or the killers na sa tingin natin ay connected sa military or police units, or they themselves are members of the police forces or the armed forces of the Philippines. Dagdag pa niya, marami rin daw kahinaan ng writ of amparo. Kasi under the present rule, pag wala yung immediate relative, saka lamang pwede mag-file yung mga organizations. Kahit nandun yung relative, kung natatakot mag-file, dapat i-allow, kunwari ang isang human rights organization katulad ng Karapatan, to file the writ on behalf ng mga victims. Para sa mga kaanak ng biktima at abogado nila, higit pa sa pagsasaayos at tamang pagtupad sa batas, kailangang matigil na ang pagdukot at sapilitang pagkawala. Ang pinag-uusapan nating enforced disappearances ay hindi ito random, hindi ito isolated cases, kundi isa itong systematic na act ng Estado upang patahimikin yung mamamayan. Importante yung boses ng bawat mamamayan para tutulan yung ganitong klase ng repression.